Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kwento ng iyong mga kabiguan. If you speak success, you will attract success. Kaya ikwento mo yung mga tagumpay mo kahit tatatlo. Amen? Mula sa kakaunti, darami yan. Amen? So kalimutan mo ang nakaraan dahil yan ay pampabigat. Sabihin mo sa iyong katabi, lumimot ka na. Para maging magaan ka. At ipagdidiinan mo yung iyong karapatan. Amen? Yun po ang kulang sa daigdig. Mga matatapang na anak ng Diyos na ipagmamalaki ang kanyang Panginoon. Kaya nga, napapanahon po yung mensahe. Kailangan ipagmalaki mo ang iyong Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ipagmalaki mo ang iyong Diyos. Kaya sabihin mo, hindi ka na dapat masungit. Sabihin mo dapat wala ka ng kasalanan. Marami ang mga tao na pinamanhid ng kasalanan na parang wala silang kasalanan. Pero ilalantad rin yan sa huling araw. Ano ang gusto mo, pag-ibig o puot ng Diyos? Ulitin kong muli, ano ang gusto mo, pag-ibig o puot ng Diyos? Tumalikod ka na sa kasalanan kung ibig mo'y pag-ibig dahil kung hindi ka magpapatuloy sa kabutihan ng Diyos, iisa na ang kakatagpuin, puot ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Napakasarap sabihin, napakabuti ng Diyos. Pero ang Diyos din, napakasungit. Hindi, kailangan makilala ninyo ang Diyos, siya'y mabuti at masungit. Siya'y mabuti at mabagsik. Siya'y mabait, mabagsik. Kaya para hindi yung kabagsikan ang makaharap natin, manalig tayo sa kanyang kabutihan, talikdan natin ang kasalanan. Hindi ho pwedeng mabuhay kahit isang segundong nasa kasalanan. Nakukuha niyo po? Kaya nga dun sa Laodicean Church, ang sabi ron, mabuti pa sa iyo ang malamig, na ipaliwanag yun ni Pastor Dexter ng maliwanag tungkol sa Hierapolis at sa Colossae. Na pinanggagalingan ng mainit na tubig at pinanggagalingan ng Colossae ng malamig na tubig. Pero ang isa pang nakita ko, hindi mabuti ang ipokrito. Hypocrisy is one of the blatant sin. Ano ang hypocrisy? Nasa simbahan ang tao, pero tuloy-tuloy sa kasalanan. That is hypocrisy. At yung hypocrisy ang sisira sa isang tao. Kaya kailangang talikdan ang anumang uri ng kasalanan kahit maliit. Dahil lang ketong po'y nagsimula sa maliit na kasalanan para makinabang tayo sa grasya at biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kailangang wala tayong kasalanan. Masinop na magsiyasat tayo sandali ngayon. Sige, pumikit ka. Ngayong umaga, yung mensahe ay maglalantad kung anong uri ka nga ng tao. Ito hindi ko isipan. This is an authentic voice from the Lord. Authentic. Ibig sabihin ay genuine. Puro at dalisay. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na maiipahayag ang uri ng iyong simbahan. Banal, walang batik, walang kalubot, walang kapintasan. At hindi kami makakapangatwiran. Kailangang umayon kami doon sa iyong pagtatalaga.
Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? So sandali tayong manalangin na bigyan ng banal na Espiritu ang bawat isa ng pagkakataon na marinig at makapasok sa inyong puso't isipan ang mensahe na buhat sa kasulatan. Banal na Espiritu, sa pagkakataon sandaling ito aking hinihiling, dahil kung hindi sa iyong patnubay, kung hindi sa iyong gabay at pag-akay, walang sino man ang matututo sa kasulatan. Kaya't aming tinatangkilik ang katotohanan. It is you, Holy Spirit, that will bring us to all truths. Pinagpapasalamat namin ang lahat sa Ama sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang simbahan po ng Panginoong Hesukristo ay banal. At ang lihim na plano ng Diyos ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo'y nagiging malapit sa Diyos. Ako na personal ay nagiging malapit sa Diyos. Lalo na kapag ako ay nagkakamali o nagkakasala. Ibinubunsod ako ng kasalanan palapit sa Panginoon dahil ayokong mawawala ang Panginoon. All I want, all I need, all I desire is no one and nothing but Jesus. Kailangan yun po'y pagpasyahan mo na wala kang hangarin kundi ang Panginoon. Sapagkat napakaliwanag na ang tao ay pagod. Hindi man aminin ng tao, halos lahat po ng tao, kung wala kay Kristo ay pagod. Ang lihim na plano ng Diyos at siya lamang ang masusunod sa pagsasakatuparan ng planong yon. Pag-isahin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang sabi ng Panginoon, "Come unto me all you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest." Alam mo, ang kapahingahan, ang daan sa pagiging malusog. Ang kapahingahan ang daan patungo sa vibrant living. Yun bang lagi kang energetic, pagkagising sa umaga, laging ikaw ay napakaganda ng pakiramdam. At ibig ko na tayong lahat ay magising tuwing umaga na merong energetic feeling na hindi natin ikalulungkot ang panibagong maghapon. So, paano ba ang weariness? Simple lang. Ilihim mo yung kasalanan mo sa iyong asawa. Dalhin mong mag-isa yung iyong kasalanan. Sabi ng Panginoon na siya ang nagdala ng krus. Hindi po maganda na may inililihim kang kasalanan. Kailangang ilantad natin sa harapan ng Diyos. Kaya kailangang mabuhay tayong matuwid sapagkat ang sabi niya, ang aking bahay ay bahay ng panalangin. Putulin mo na ang pangungutang, please. Dahil hindi mo mababayaran ang iyong utang sa pamamagitan ng pangungutang. Tingnan mo ang iyong katabi. Salamat sa katotohanan ang naririnig ko ngayong umaga. Amen? Ang ating pagkakautang ay kasangkapan para tayo'y maging malapit sa Diyos. Ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Hindi natin malulutas ang utang sa pangungutang. Malulutas natin ang utang sa pamamagitan ng panibagong mga pagkakakitaan. Amen po ba?
Pero ang unang hadlang sa pagkakakitaan, hindi ako sanay sa ganong uri ng pagkakakita ang hanap buhay. Ang isa pang hadlang, matanda na raw siya. Nais ko pong ipaunawa sa inyo, kahit matanda na tayo, mahusay pa rin tayong gagamitin ng Diyos sa pagpapala. At inilagay ko ang malaking pangungusap sa aking table. Be ashamed to die until you have done something for mankind. Mahiya kang mamatay na wala kang naiambag sa sangkatauhan. Signed, General Douglas MacArthur. Meron ka pong magagawang pambihira kung ikaw lamang ay lalakad sa kabanalan. Kung tayo lamang ay lalakad sa buhay na walang kasalanan. Ang pagmamataas ang pintuan sa maraming kabiguan. Walang makapangyarihang tao ang makapaghahambog sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalagang ating maunawaan that God is in control of all His creation. Ang may control po ng lahat ng Kanyang nilikha ay ang Diyos mismo. Eh bakit naman tayo lalayo pa sa Diyos? So what is the cause of weariness? Ito po ang weariness. Ang tao po ay napakahusay magplano. Ang bawat buwan niya ay naiplano niya na ganito, doon ako pupunta, ganito ang aking gagawin. So weariness is the consummation of all the set pleasure for oneself. Yun po ang Webster Dictionary. So yun pong pagiging nasa kapaguran ay dahil merong gusto ang tao na makamit para sa kanyang sarili, at pag yun ay lahat ay nakamit na, dun magsisip in ang kapaguran. Kaharap ko ang isang CEO ng malaking korporasyon sa Makati. At siya ay hindi makatayo dahil ang kanyang pakiramdam, baliktad ang kanyang ulo. Ang pakiramdam niya, ang ulo niya ang nasa sahig. Kaya siya inaakay. At nag-uusap kami ng masinsinan. At sinabi ko, kaya kaganihan dahil naubos na yung mga challenges sa korporasyon dahil established na ang korporasyon mo. Kailangan makatagpo ka ng isang challenging thing sa iyong buhay. At siya, dahil napakahusay niya tungkol sa business, tinanggap niya yung aking payo at pagkapanalangin ko, na-release siya dun sa kanyang sakit at karamdaman. So, laging tandaan mo po, ang pagsisisi ay patungo sa kapatawaran at kaligtasan sa anumang aspeto ng kinalalagyan ng ating buhay. At ang isang napakaganda sa kaligtasan, kakambal ang kagalingan. Amen po ba? Ang Diyos po natin ay napakabuti. Kaya ngayong sandaling ito, nais kong huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Ang sabi ng isang aklat, you cannot unage the aged. Hindi mo pwedeng pabatain ang matanda. So tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, aminin mo na. Yung iba, nahihiya pang aminin ang kanyang edad. Huwag mong ikahiya ang iyong edad. Sapagkat malalantad din yan. Amen? So another truth, that you cannot stop time. Hindi mo pwedeng patigilin ang oras. Ngayong linggo, hindi mo pwedeng patigilin ang linggo sapagkat bukas ay Lunes. Kaya nais kong lahat tayo'y makinabang sa katotohanan, be real, face reality. Sa panahon ngayon, most of the people now don't face the real reality, but the real, they replace it with virtual reality. Ano po yung virtual reality? Yun pong virtual reality, ito po yung ginagawa ng computer. Kaya makikita natin sa halip na ang tao ay magtiwalay sa Diyos, sila nagtitiwala ay kay Superman.
That is virtual reality. Pinakikita ng computer yung kakayahan ni Superman. Kaya si Superman nahulog sa kabayo, paraplegic siya from neck down, sapagkat sila'y sinamba ng tao. Siloso ang Diyos at kailangan wag tayong maging Diyos-Diyosan ng ating mga kamag-anak. Kailangan sa Diyos natin hihikayatin ng tao na magtiwala, hindi sa atin. Amen po ba? At ngayon, kumikita ang takilya dahil sa Avenger. Nagsama-sama si Captain America. Nagsama-sama si Iron Man. At kung sino-sino pa. That is virtual reality. What is reality? Jesus is Lord. Amen? Amen! Hallelujah! Sa Jesucristo lamang ang Panginoon! Amen! At sa Kanya lamang tayo magtitiwala. At siya lamang ang ating ipagmamalaki. Kaya ang mensahe po, huwag mong sayangin ang iyong buhay sapagkat napakaganda ng pangarap ng Diyos sa iyo. You have a great destiny. Amen? So, ang titulo po ng mensahe, purified by the blood, washed by the word. Dinalisay sa pamamagitan ng dugo at hinugasan sa pamamagitan ng salita. Tatanungin ko kayo ba'y may Biblia? So kung madadala ninyo, every time na tayo ay may pagtitipon, magdala ka ng Biblia. Ngayon, kailangan nasisira ang iyong Biblia para maging matibay ang iyong buhay. Ang nangyayari, na-preserve yung Biblia, wasak ang buhay ng may Biblia sapagkat hindi ginamit yung Biblia. Dahil kung tayo po ay nagmamahal sa Biblia, hindi tayo mananatiling isang segundo man na may kasalanan. I tell you. Nakukuha niyo po. Hindi ko kilala ang bawat isa sa atin. Hindi ko alam ang inyong buhay. Hindi ko alam ang inyong kabigatan. Hindi ko alam ang lihim ninyong iniisip. Pero ito'y alam lahat ng Diyos. Makapagkukunwari tayo sa harapan ng tao. Pwede akong magkunwari sa harapan ng asawa ko at pamilya ko, pero lantad ako sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan pagpasyahan natin na magpasya tayo ngayon na ang ating pararangalan lang ay ang Diyos. Because we have only one audience watching us 24/7. Sino po yung ating tagamasid? Ang Diyos. At siya nakakaalam ng lahat-lahat sa atin. Lahat ng ating ginagawa alam niya. At ano ang layunin? Bakit siya laging nakamasid? Dahil hindi niya gusto na mapigilan yung ating pagpapala. Hindi niya gustong mapigilan ng kasalanan ang ating kalusugan. Amen. Hindi niya gustong mapigilan ang ating mga biyaya at promosyon dahil sa maliit na kasalanan. Siya po ay cancer patient. Sige po. Iilapit mo sa iyo. Yan. May 19 na parati ako nasa ospital. Pero hindi ko inaangkin ako may sakit. Amen. Noong May 19, nasugod na naman ako sa ospital. Sabi ng doktor sa akin. Kasi yung naglilinis ko sa doktor, umulwak ang dugo. Napakaraming dugo. Kalating balde meron siguro. Pero binubulay-bulay ko ang mga salita na sinabi niya sa Jeremiah 33:3. Kung kayo ay tatawag sa akin, kayo ay tutugunin niyo at ipapangit sa akin ang bagay ng may bagay din naunawan. Sabi niya sa Isaiah 41:10, ako isa sa inyo at huwag kang matakot. Ako ang Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at iingatan, tutulong at ililigtas. Binubulay-bulay ko yun habang dinadala ko sa ospital ng asawa ko. Sabi ko, bahala na ang Diyos sa akin. Sabi niya, sige, dalhin mo ako sa sanitaryo. Tapos na nandun na ako sa sanitaryo. Kasi, nimatay daw ako. Sabi ng asawa ko, nimatay ka. Sabi ko, bayaan na, sige na. Sabi sa akin ng doktor, pinagdatingan mga pamangkin ko, mga kapatid ko. At na anak ko, sabi ng doktor sa kanila, wala nang pag-asa ang nanay nyo, wala nang pag-asa ang tiyahin nyo. Dahil stage 4 na ang cancer niya. Sinabi niya gano'n, sino siya para magsalita sa mga anak ng Diyos? Amen. Hindi ako papayag, sabi ko sa kanya. Tapos hindi pa yun natapos. Sabi
asawa ko, puno kasi ng mga dugo. Sabi nung sa billing, o sige, mag-down kayo ng 40,000. Sabi ko, hindi ako papayag na 40,000. 40,000. Anak ako ng Diyos. Magkano ba pera mo dyan? Sabi niya, ang asawa ko, 1,300 lang. Sabi ng 1,300, sige, bigay mo na doon. Hindi nga, 40,000 nga eh. Sabi niya, sige, anak ako ng Diyos, huwag ka papayag. Ang Diyos ang nagdala sa akin, di ko ako siya ang magbabayad. Tapos dumating anak ko, binigyan siya ng 173,000. Sabi niya doon sa billing, ito na, pwede yung 3,000 lang kasi wala talaga kami pera. Tapos sabi nung doktor, billing, napakasungit yung billing na yun. Pero pinanalangin ko siya na maging mabait siya. Sabi ko, hindi ako papayag, anak ako ng Diyos, hindi ako papayag na maging masungit siya sa akin. Hihipuin siya. Tapos nung na maya-maya, may dumating na doktor, pinakamataas siya. Sabi ko, ano problema? Sabi niya sa akin, sabi niya sa asawa, Dok, ayaw tanggapin ko 3,000. Wala kaming pera kasi ang asawa ko puro dugo. At saka para ang dusing-dusing niya. Siguro sabi nung billing, hindi ito makakabayad sa ospital. Sabi ko sa kanya, hindi, ang Diyos ang magbabayad sa akin dito. Bahala na ang Diyos. Tapos nung dumating yung doktor, sabi nung doktor, sige, ako bahala. Sige, punta na kayo doon sa billing. Tinanggap yung 3,000, sabi. Tinanggap na din, inakyat na ako sa taas, pinanghina na ako, 80/16 ang dugo ko. Sabi ko, Panginoon Isus, hindi ako papayag na mamatay ako. Sabi ng paaming pastor, angkinin mo ang kagalingan mo. Amen. Sabi ko, pating nananalangin ako, binabangkit ko si pastor na yan, lingkod yan. Lingkod mo yan, lingkod mo. Amen. Kuya yan, mapayag yung lingkod. Praise God. Tapos nung hindi pa natapos yun, 3 araw na ako, sabi nung, yung bill, sabi ko, tingnan mo nga kung billing natin. Punta na naman siya doon sa, napakasungit talaga yung billing na yun. 20 mil! Sabi niya, sige, naalala ko, may bigay pala sa amin ni Mayor 20 mil. Ay, 25 mil. Tapos sabi ko, sige, punta ka doon. Kung tanungin mo kung pwede na yung 25 mil na pambayad natin sa ospital. Pumunta siya doon, napakasungit talaga yung yung billing na yun. Hindi niya ang Diyos tinumitingin sa puso, hindi sa pananamit ng tao. Kaya sabi ko, bayaan mo yun, hipuin ng Diyos yan, magiging mabait sa atin yan. Sabi, 20 mil ang nyo. Sabi niya, sige na. Punta ka doon sa sabi niya, pwede ba ibayad yung ni Mayor na 25 mil? O pwede, basta mo yung authorization ni Mayor. Sabi, napakasungit yung Bayaan mo yan, hipuin ng Diyos yan. Ang hari nga, kaya palambutin ang puso, yan pa kaya, sige na. Sabi, punta na naman siya doon sa akin. Paano yan? Authorization daw ni Mayor. Hindi naman tayo doon makakapunta. Pasok kay Mayor, napakaraming tao. Sige na, punta ka na sa City Hall. Ang Diyos ang bahala sa'yo. Anak ako ng Diyos. Isisipin mo, anak ako ng Diyos. Ang bahala ang Diyos sa akin. Punta na naman siya sa City Hall. Pagdating niya, pagbungad pa lang niya nakita niya ang kumpare niya. Pare, anong kailangan? Ang kumare mo nasa hospital, kailangan namin authorization. Walang problema, pare. Halika. Ang kumpare ko, bodyguard ni Mayor, tuloy-tuloy sila pumasok sa hinanap niya yung kumpare niya. Tuloy-tuloy sa harap ni Mayor. Sabi ni Mayor, anong problema, Mayor? Kailangan namin authorization mo para yung 25 mil. Walang problema. Halika. Tapos pagdating doon, sabi nung alam mo, napakabait ng Diyos. Kasi pagdating ko roon, ang Mayor mismo ang sa akin. Sabi ko talagang sinugo na siya kung paano si Diyos pinakain ng mga iwak para pakain. Ganon din ang Diyos ang tapos pagdating na naman kay Mayor, sabi niya doon sa kumpare niya, kumpare, tapos na, sige na. Pasok ka na. Tapos sabi niya doon sa bodyguard, papasok pa tayo, sasamahan kita doon sa green card. Huwag na ho, kaya ko na ho yun. Pagdating naman niya sa green card, umalis na siya. Akala niya, kayang-kaya niya kunin yung green card. Pagdating niya doon sa napakaraming papel. Sabi niya, Diyos ko, maski 4 na buwan ako dito. Hindi kaya yung green card na to. Nagtayo-tayo siya doon. Sabi niya, Diyos ko, paano ba to? Ang asawa ko, ilalabas ko ngayon, 20 mil ng namin. Tapos pagdating na naman doon sa pagkuha niya ng green card, nagtayo-tayo siya kasi napakaraming papel ang kukuha ng green card. Napakaraming tao, sabi niya. Diyos ko, tulungan mo ako, asawa ko, anak ng Diyos. Sige na. Tapos maya-maya kinalabot siya. Yung asawa nung maniningil sa amin, doon pala nagtatrabaho. Kuya, anong kailangan?
si ate mo nasa ospital, kailangan ko ng green card ni Mayor para makalabas siya eh. Sabi ng, walang problema kuya, akin lang. Tapos ibinigay, ito, punahin niyo to si kuya ha. Kailangan niya to. Inuna na ang asawa, sige upo ka doon kuya, upo ka lang. Sabi ko, diba, di nakuha na niya yung green card. Umiyak ang asawa ko pagdating niya, sabi mo, napakabuti ng Diyos, hindi ako nahirapan sa pagkuha ng green card. Sinabi ko na sa'yo, anak ako ng Diyos. Amen! Isipin mo, sabi ko, tapos naman siya sa biling nakuha na niya yung green card. Pero kung hindi tumulong sa akin ng Diyos, napakabuti talaga. Isang buwan ako hindi makakakuha ng green card dahil napakaraming tao talaga. At saka kay Mayor, marami nakapila. Talaga napakabuti ng Diyos. Tapos nung bumaba naman siya sa biling, yun napakasungit na ng biling na mapanghusga sa suot na damit. Ang pait-pait naman. O yung 20 mil nyo, maging 15 mil na lang. Sabi ko, tingin mo, napakabuti ng Diyos. Inipo yung biling na yan, kaano kasungit siya. Tumitingin siya sa kasukutan, hindi siya tumitingin sa puso. Inipo ng Diyos yan. Napakabait. O yung 20 mil mo, magiging 15 mil na. Kaya pinupuri ko ang Panginoon tunay, napakabuti. Amen. Amazing po rin namin, may sobra pa doon sa green card. Napakabuti ng Diyos, pinupuri Amen. ko. At saka yung doktor na nagsabi sa akin na stage 4 na ang cancer ko, nagulat siya nung palabas. Ang lakas-lakas po, sabi ko, Diyos na buhay ang pinaglilingkurang ko, hindi Amen. patay. Maraming salamat po, Panginoon Isus. Sadya ka muna. So alam nyo ang susi niya? Kanyang pinangahawakan na siya ay anak ng Diyos. Yun ang susi. At ang isa pa, sinabi ni pastor na siya magaling na, kaya pinangahawakan din niya. Yung sinabi, halika, ipipray kita. Pahingin ng langis, Brother Orly. So dahil ikay naniniwala, tatayuan natin ang salita ng Diyos na ikaw ay delivered and healed from stage 4 cancer. Ano ang ating pinanghahawakan? Ang nagtitiwala sa Diyos, Roma 10:11, ay hindi niya ipapahiya. Amen? Kaya Panginoon, yun ang aming tinatayuan. Hindi mo ipapahiya ang nagtitiwala sa iyo at hindi mo rin pababayaan ang ipinagmamalaking ikaw ang kanyang Panginoon. Kaya mangyari, dahil hindi ka itinatwa, ipinagmalaki ka, mangyari ang lubusang kagalingan at kalayaan sa stage 4 cancer sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry.
ang kinamumuhian ng Diyos ay ang mga ipokrito. Kaya siya may babala, beware. Beware of the Pharisee. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Mag-ingat kayo sa mga mapagpaimbabaw. They worship me with their lips, but their heart are far away from me. Napakagaling na magsalita ng mga mahuhusay na panalangin, pero ang puso ay hiwalay sa Diyos. Ang gusto ng Diyos ay ang ating puso. At ibig niyang alaga at ingatan tayo para manatili tayo na nasa kalusugan. Hindi ibig ng Diyos na makita ka na matapos iligtas ay naghihirap. Iniligtas ka para makalaya sa pagkakautang, iniligtas ka para makalaya sa kahirapan. Kaya't napakahalagang unawain natin. At ang aking hamon sa inyo, don't waste your life. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Paano sinasayang ng isang tao ang kanyang buhay? Sa Psalms 90 verse 12. Napakahalaga po na pahalagahan mo ang salita ng Diyos. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Atin pong pansinin, we cannot succeed apart from divine wisdom. Hindi po tayo magtatagumpay kung hiwalay tayo sa makalangit na karunungan, divine wisdom. At paano tayo magkakaroon ng wisdom? If you lack wisdom, ask for it. And God who liberally give, bibigyan ka ng karunungan. So pansinin natin, iyong harapin ang iyong suliranin at humingi ka ng karunungan sa Diyos. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. So ano po ang gagamitin natin para magkaroon ng wisdom? Not the mind, it is the heart. The heart refers also to our human spirit. So we will be using our human spirit. We will apply our human spirit to our situation, whatever it is. So atin pong gagamitin yung ating makataong espiritu para ang makalangit na karunungan ay dumating sa ating espiritu dahil ang Diyos ay espiritu at siya nakikipag-usap ay sa espiritu. Kaya yung heart dito ay tumutukoy sa human spirit. Spirit to spirit. At kailangan na tayo ay magsiyasat. Kailangan puso natin walang laman na kasamaan. Because if I regard any iniquity in my heart, God shall not hear. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish and it shall be done unto you. Napakaliwanag po ng Biblia. If your heart doesn't condemn you, then you will receive what you ask for. Pag hindi ka kinukundina ng iyong puso sa kabila ng kasalanan ng iyong ginagawa, ang ibig sabihin, wala kang puso. Patay ang iyong espiritu. Hindi dapat. Kailangang buhay ang ating espiritu. Ulitin ko muli, walang makakapunta ng langit kung wala sa Kanya ang kabanalan. Ang daan patungong langit ay makitid, isa lang ang kasya. Hindi pwedeng dalawa-dalawa o tatlo-tatlo. Pero ang daan papunta sa impyerno ay malapad at napakaraming naglalandas ng mga ipokrito sa simbahan. Do not waste your life. Be honest with yourself. And be sincere in your dealings with God. Because He will preserve holiness in us. And that holiness cannot be achieved. It is only in one way that you will achieve and receive that holiness. It is only faith in Jesus. Pananampalataya at pagtitiwala ng lubusan kay Jesus.
Ang napakaganda kay Jesus, kahit magnanakaw na si Judas, hindi niya ipinwera sa kanyang team. Pero dahil sinayang niya yung pagkakataong ibinibigay sa kanya ng Panginoon, kaya anong nangyari kay Judas? Nagpakamatay at napapunta sa kahatulan. Kaya kung sakali man na akala ng isang tao na hindi siya napapansin ng Diyos at okay lang sa Diyos na siya ay magpatuloy sa kanyang kasalanan, malaking pagkakamali yun sapagkat yun ay sumasalungat sa lahat ng salita na nasa kasulatan. God is so tolerant. God is so patient na binibigyan tayong lahat ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yung tanong ko sa inyo, ano ang gusto mo? The love of God or the wrath of God? The goodness of God or the terribleness of God? Goodness. At ang paglakad doon, simple lang naman nagkasala po ako, Panginoon. Pag nakabasag ka ng plato, huwag mo na sabihing pusa ang may kagagawan. Dahil yung maliit na kasalanan ay lumalaki. Nakukuha nyo? Aminin mo, simple lang naman ako po ang nagkasala. Tapos, wala nang tanungan pa. O sige, ikaw pala nagkasala. Sige, bibili tayo ng bagong plato. Hello? If you desire compassion and goodness, be ready to admit when you are wrong that you were wrong. Nakukuha niyo po? Ganun lang kasimple ang buhay. Kung ibig mo ng maligayang buhay, mabuhay kang walang kasalanan at kung magkasala ka man, huwag kang paaabot ng paglubog ng araw. Ilang lubog na ng araw na hindi pa natin natatalikdan yung ating kasalanan. Pag lumubog na ang araw, huwag magkakasala. Kaya pag hindi tayo tumalikod sa kasalanan, sa paglubog ng araw, baka tayo ang lumubog. Nakukuha niyo po? Ang grasya po ay galing sa awa ng Diyos. Ang awa at habag ng Diyos ay napakalaki at hindi natin kayang ubusin. Wala namang pag-uusapan sige anak, pinatawad na kita, aayusin ko ang iyong buhay. Tapos. Ang intensyon ng Diyos ay iayos ang bawat buhay, ialis ang bawat buhay sa kapahamakan. Lalo na dun sa walang hanggang kapahamakan. Kaya teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ano po ang ibig sabihin? Gawin mo ang pwedeng magawa mong mabuti sa bawat araw. And then kailangan ikay maniwala na ang Panginoon ay tunay na Diyos. Sa 2 Timothy. So kailangan ikaw ay naniniwala 100% na si Jesus ay Diyos. Sa 2 Timothy 1:12. Hindi ho pwede ang nag-aalinlangan. For the which cause I also suffer these things. So pansinin po natin. In the world there will be so much trouble. And this is reality. Sa ibabaw po ng lupa ay maraming gulo. At ito po ay totoo. Sa ayaw at sa gusto natin, basta magulo sa ibabaw ng lupa. Subalit, pansinin po natin, for the which cause I also suffer these things. Bagamat siya'y born again, bagamat siya'y matipuno na lingkod ng Diyos, dumaraan pa rin siya ng mga tiisin. Dumaraan pa rin siya ng mga kaguluhan. Nevertheless, I am not ashamed. So, gayon man, hindi ko ikinahihiya ang aking mga tiisin. For I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So ano yung kanyang itinalaga sa Panginoong Hesukristo? Ang kanyang espiritu at kaluluwa. Kailangang ilagak natin ang ating espiritu at kaluluwa sa kamay ng Panginoong Hesus, sapagkat yung kamay na yon ang naglikha ng lahat ng nalikha. At napaka makapangyarihan ng kamay na yon.
Kaya nga sa kanyang palad, iniukit ang mga pangalan ng bawat isa sa atin. Kaya alam niya yung ating kalagayan, anuman ito. Alam niya yung ating kahinaan. Alam niya yung mga kalungkutan natin. You know why? Dahil ikaw ay espesyal na nilikha niya na nasa hawig at larawan niya. Kaya nga, kahit na ako ay dumaranas ng tiisin, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang aking tiisin sapagkat kilala ko ang pinaglagakan ko ng aking hinaharap. So ano ang hinaharap? Ang ating future, to be with Jesus forever. Yun po ang ating kinabukasan. Nakatingin tayo sa kinabukasang makakapiling natin ng Panginoon ng walang hanggan at magpakailanmang buhay. So, ano ang ating gagawin kung gayon? Paano tayo makakaiwas sa kasalanan? Hindi po tayo pwedeng hindi magkasala sapagkat tayo mangmang sa salita ng Diyos. Hindi ko po aaminin, hindi ako nagkakasala, pero hindi ako nagpapaabot na nasa kasalanan paglubog ng araw. Kasinungalingan sasabihin kung hindi ako nagkakasala, nagkakamali ako. Nagkakasala pa rin ako, subalit hindi ako nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil marami po tayong magagawang kasalanan na hindi natin alam, pero laging may kapatawaran. Tandaan mong mabuti, magbalik loob ka sa Diyos. So what is faith? Faith is coming to God. Faith is returning to God very quickly the moment you commit a lie, the moment you commit a sin. Balik ka agad. And that is faith because you are not ashamed. Because you believe that He will forgive. And that is grace. Kaya nga ating unawain, lumaya tayo sa sapot ng kasalanan. Ano po ang sapot? Ang madaanan ng sapot ng gagamba ay hindi na makakaalis. Pero salamat at ang salita ng Diyos ay maliwanag na kapag ikay nagbalik sa Panginoon at humingi ng kapatawaran, ora mismo tatanggapin mo ang kapatawaran. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wickedness. And then I will forgive their sins. Ang pagsisisi pong genuine, authentic, ay tumatalikod tayo sa kasalanan at sa makasalanang buhay. So paano ang paraan para hindi tayo magkasala? Sa Psalms 19:11, ang sabi ron, I have treasured your word in my heart that I may not sin against you. Kadalasan ang tao pumupunta sa mga counselor. Pag merong problema ang kanilang buhay, may problema sila sa pananalapi, saan sila pupunta? Sa financial counselor. Pag meron silang problema sa isipan, saan sila pupunta? Sa psychiatrist o psychologist. So pansinin po natin na meron tayong linalapitan na mga espesyalista sa mga bahagi ng buhay na tayo ay nag-falter, na tayo ay nagkaroon ng kabiguan. Pero saan ang sabi ng Biblia na tayo lalapit? Sa 2 Timothy 3:16 and 17. Lalapit ka ay sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos, pero ang kanyang salita na nagsisiwalat ng kanyang pagka-Diyos, all Scripture is given by inspiration. Yun pong inspiration, ang deeper meaning ay hininga. So, breath of God. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. So yun pong doctrine ay principle of living. Yung tamang prinsipyo ng pamumuhay. At ano ang prinsipyo ng pamumuhay? Ang salita ng Diyos ang pagkukunan natin. Good, profitable for doctrine, for reproof. Kapag nagbabasa po ako ng salita ng Diyos, sinasansala po ako nung binabasa kong salita ng Diyos sapagkat malalantad yung lahat ng mga kabulukan sa akin, lahat ng kamalian, lahat ng mali kong iisipan, ilalantad ng salita ng Diyos kapag tayo nagbabasa. Amen po ba?
So it is profitable for reproof, for correction. So hindi po tayo sa puwera ng Diyos kapag tayo mali. Sapagkat alam niya na tayo ay yari sa alabok, alam niya na tayo ay mahina, alam niya na tayo marupok. Kaya nga siya ay nagpahayag na tutulungan niya tayo. Amen po ba? Kaya ang malakas ay yung laging lumalapit sa Diyos at humihingi ng tulong, humihingi ng pagpapatawad. Huwag mong hahatulan ang iyong sarili. Do not judge yourself. Go back to God and ask for forgiveness. Ask for power. Ask for ability. And He will give you correction. And He will give you instruction following. Ibibigay niya sa iyo ang mga tuntunin. At ano ang mga tuntunin kanyang ibibigay? Yung mabubuhay tayo sa katwiran. Na hindi tayo mawawalay sa Diyos. Sapagkat laging tandaan natin ang paghahari ng Diyos ay sa katwiran at kapayapaan. O 14:17. Joy in the Holy Ghost. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Kaya nga po, kailangan mabuhay tayo na pinatawad tayo sa mga kasalanang nagagawa natin sa araw-araw. Bakit? Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Bakit? Para magkaroon tayo ng galak. Bakit? Para magkaroon tayo ng galak sa banal na Espiritu. At lalakas ang ating katawan because the joy of the Lord is our hallelujah. So, mawawala ka sa kapaguran. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan, do not waste your time. 100% believe that Jesus is in control, complete control of our life. Ano naman ngayon ang ating gagawin? So magpatuloy tayong mag-aral. Sa Ephesians 1:7, continue on studying the Word, in whom we have redemption through His blood. So, do not waste your life dahil ikaw at ako'y binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang redemption po ay katubusan. Yung tinatawag na mga pakulo ng mga produkto, merong redemption center, dala mo yung tansan, ipapalit mo ang 5 tansan ng halimbawa ganito. So, palitan. So, ang redemption po ay palitan. Amen? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, ano po ang ibig sabihin? According to the riches of His grace. Hindi po niya tinitingnan ang ating kasalanan, gaano man ito kalaki o gaano man ito karami. Hindi siya nakatingin doon. And that is grace. Nakatingin siya ay doon sa ating pagbabalik loob sa Kanya. And that is good news. Amen? Yung iba kasi ay, laging tandaan mo, the main weapon of Satan is to accuse you para hindi ka makabalik sa Panginoon. Ngayong umaga, nais kong ipaunawa, may kapatawaran ang lahat ng kasalanan. And the riches of His grace is that hindi niya tinitingnan yon. He is not ignoring it, but He just don't look on it dahil ikaw at ako ay laging lumalapit sa Kanya. Amen? And there will be redemption through His blood. Sapagkat ang dugo ng Panginoong Hesukristo ay makapangyarihan at mabisa. Kaya laging may kapatawaran ng anumang kasalanan ng ating nagagawa. Kaya magi tayong maalam sa relasyon sa Diyos. Magi tayong maalam sa pakikipag-ibigan sa Kanya. Sa 2:15, ipakikita ko lang ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon sa Ephesians 2:15. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. So ating pansinin pong mabuti, na ikaw at ako ay nasa kapayapaan sa relasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, yung lahat ng parusa doon sa kasalanan ng ating ginawa ay Kanya nang inangkin. Upang hindi ikaw at ako ang parusahan, sapagkat Siya na ang umako doon sa kaparusahan natin. And that is again grace. Sa Hebrews 9:22, kaya nga po,
magikang maalab sa araw-araw sa buhay na relasyon sa Panginoon. And almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission. So pansinin po natin, redemption and remission. Yung katubusan at yung pag-aalis ng epekto ng kasalanan, ito ay sa dahilan na si Jesucristo ay nag-alay ng kanyang dugo. You are holy not because of your good deeds. You are holy because of the blood of Jesus. You are righteous not because of your good action. You are righteous because of the blood of Jesus. Kaya wala tayong may pagmamalaki. We are covered and under the blood, purified by the blood, washed by the word. Purified by the blood and washed by the word. Kaya kailangan mahalin mo ang Biblia at kailangan ang Biblia madumihan dahil sa kabubukas at kababasa mo at ka-underline. Meron na akong protractor para o kompas. Ang mga pang-underline, meron akong maliit na bag, nandun ang iba't ibang kulay kong ballpen at laging sinusulatan ko, linalagyan ko ng date ang mga talata na nakapagbibigay sa akin ng panibagong hamon. Dahil pag binabasa mo ang Biblia, ikaw po ay mapagpapala. Kaya mula ngayon, kailangang magkaroon ka ng vow na magiging kang maalab sa pagbasa ng Biblia. At ang Biblia ko napakarami. Mahigit na 10 at meron pang iba't ibang translation. Yung isa, 34 translation. Yung isa lang Bible galing sa Amerika, sa West Virginia, padala ng pamangkin ko. Dahil kailangan ko ang Biblia. Kailangan ko ang salita ng Diyos sapagkat ito lamang ang bubuhay sa bawat isa sa atin. At kailangan na yung buhay ay inyong marinig at matanggap. Kaya naman, kailangan ikaw ay ganito sa 2 Timothy 2:15. Kailangan huwag kang gagraduate sa pag-aaral. 2 Timothy 2:15. Study. Habang nasa ibabaw ng lupa tayo, walang graduation. Hello? Ano ang graduation? Ang graduation, pagtatapos. Hindi pa tayo tapos eh. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truths. So basa ka lang ng basa. Basa. At doon magkakaroon ng paghuhugas sa iyong espiritu at kaluluwa. Purified by the blood, established fact that you were saved, that I was saved, that we are the sons of God. Anak ka ng Diyos. Amen. So, iyong panghawakan, anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, bahala sa iyo ang tatay mo. Kaya yung aming mga anak, laging sinasabi nila na sila ay may tatay. Sila ay may nanay at sila ay nananalig na yung tatay at nanay nila, hindi sila pababayaan at yun ang nangyayari. Amen po ba? Kung ang kaming tao ay hindi pinababayaan ng mga anak, how much more is God? Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, makalimot man ang isang nanay na nagmamahal sa kanyang bunso, akong si Yahweh, hindi kita lilimutan. At kung sakaling ikaw ay mabalot mamatay ang iyong asawa, akong si Yahweh ang magiging kapalit ng iyong asawa. Sapagkat laging tandaan po natin, ang Diyos po ang laging pag-asa natin at gamitin mo. Be ashamed to die without doing anything for humanity. Mahiya kang mamatay na wala kang iniambag sa kabutihan ng sangsinukob at kapwa-tao mo. At ano ang kabutihang magagawa mo? Na si Jesucristo ay Panginoon mo at ipagmalaki mo na Siya ang ating Panginoon. Ipagmalaki natin na Siya ang nagtutustos. And that is one good act of helping humanity. So ipakita mong ikay anak ng Diyos. Amen? Ipakita mong ikay nagtitiwala sa Diyos. At ipakita mo na ikay maligayang maligaya sa Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng 2 Timothy 3:17. At dito tayo magtatapos. You are purified by the blood,
pero maligo ka araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sino po rito ang hindi naliligo araw-araw? So, pag hindi tayo naligo, babanto tayo. Ano po, kahit na ano pang pabango ang iyong gawin, maghahalo yung bantot at yung pabango. Kaya masisisi pati pabango. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. How does perfectness come into your life? By reading the Word, by observing the Word, and by vowing to do the Word. So, ikaw po ang nagliligtas. Naligtas tayo by the blood from the sinful nature that is from Eden. Pero may utos po ang Biblia. Save yourself. Amen po ba? And how shall you save yourself? Read the Bible every day and do the Word of God every day. So pag ikaw po nagbabasa ng Biblia, ikaw po ay naliligo. Washed by the Word. Your consciences will be washed by the Word. Your mind will be washed by the Word. At kapag ikaw po ay maalab sa salita ng Diyos, wala na pong panganib, nakatatakutan ka at walang gulo, nakatatakutan ka, you will be standing firmly and you will keep on. Keeping on, pressing on, and going on without faltering, without changing course. Nakadirekta ka po patungong langit at sasamahan ka ng Diyos sapagkat sumasama ang Diyos sa mga 100% ay sumasampalataya sa Kanya. Bow down your head. Simpleng-simple lang po, do not waste your life. 100% believe Jesus. And then thirdly, wash your life by reading, by meditating, by applying the Word of God daily. Father God, thank you so much that we were purified by the blood. And it is our doings to wash every day through the Word. Kaya Panginoon, hayaan mong mapagpasyahan ang iyong mga anak na araw-araw, huwag nilang kaligtaan na sila ay banal. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mangyari ang panalangin ito sa bawat isa. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.